Punta naman po tayo sa mga balita po sa Metro Manila. Iniimbestigahan na ng Philippine National Police o PNP ang impormasyon na hinakot at binayaran daw ang ilang nagtipon-tipon sa EDSA Shrine. Sa ilang video na kumakalat ngayon na ipinadala raw sa PNP, kitang sabay-sabay na dinala sa EDSA Shrine ang ilan sa mga nagtipon. Pinangakuan daw ang mga ito na babayaran ng 500 piso at pakakainin kapalit ng pananatili nila doon ng 3 araw. Pero may ilang nagreklamo dahil 200 piso lamang ang ibinayad sa kanila. Bineberipika naman ng PNP ang katotohanan sa mga video na ito. Patay naman ang isang babaeng senior citizen habang sugatan ang dalawa niyang kasama matapos silang araruhin ng closed van sa Quezon City. Sa video, kitang tumatawid ang mga biktima ng masapul ng van. Tila tinangka ng closed van na iwasan ng isang humintong kotse kaya lumihis papunta sa direksyon ng mga biktima. Sumuko naman ang driver at may-ari ng closed van na nagsisilbering pahinante noong mga oras na iyon. Ang depensa ng may-ari, nawalan daw ng preno ang kanilang sasakyan. Sinampahan na ang driver ng reklamong homicide at serious physical injury. Ang may-ari ng closed van handa raw sagutin ang pagpapalibing at maging gastusin sa ospital ng mga biktima. Nauwi naman sa pambabasag ng side mirror ang gitgita ng isang SUV at closed van sa Santa Mesa sa Maynila. Sa video, kitang sinugod ng driver ng SUV ang closed van saka binasag ang side mirror nito. Bumalik din agad ang driver sa sinasakyan niyang SUV at saka naman ito umabante. Pero hinabol naman siya ng closed van hanggang sa huminto siya sa spotlight. Hindi na nakuhanan ng uploader ang mga sumunod na eksena. Pero iniimbestigahan na raw ng Manila Police District ang insidente. Posible raw maharap sa kasong malicious mischief ang SUV driver na nampasag ng side mirror ng closed van. Naku po mga kapatid, alam ko pong matindi po ang traffic ngayon. Pero isihan lang po natin, totoo po yan. Baka po mamaya sa init ng ulo natin, meron tayo isang makabangga dyan o makasabay sa kalsada na may baon na baril. Hindi ba? At baka, di ba, hindi kayo umabot ng Pasko. So, konting kahinahunan at haba po ng pasensya ang baunin ninyo dahil iba po talaga ang traffic ngayon dahil malapit na ang Pasko. Every year naman ganyan. So, kung meron po kayong mga appointments, as early as alas 4 ng umaga, bumiyahe na po kayo. Sa totoo lang, no? Dati nung wala pang bare months, Erwin, pag bumabiyahe ako ng mga ganyang oras, kakaunti pa yung mga sasakyan. Ngayon, mas madami na. Agahan na lang po ang alis ng bahay. Ano po? Opo. At talagang yan ang isa sa mga bagay na hindi natin sure kung may pag-asa pa po bang mabago. Ang traffic sa Pilipinas, ayan na nga, Binoy. Masama. Oh, tama, Senator Robin Hood. Samantala mga kapatid,